Amen. Magandang maulang umaga. Church, morning. Ang Diyos po ba'y mabuti? Amen. God is good. And all the time. Sige po, magandang umaga po sa lahat ng mga makakasama din natin sa online sa umaga nito. Tunay nga po ang Diyos ay banal, mabuti, lagi-lagi. At ngayong umaga, alam ko po tayong lahat ay narito para po atin po siyang sambahin at luwalhatiin. Amen po ba? Ang ating pong motibo sa pagpunta dito ay dahil po sa pag-ibig natin sa Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Amen. Heavenly Father, we just want to praise you and glorify you, for you are a merciful, loving Father. You are omnipotent, omniscient. You are our great provider, our healer, our everything. You are our rock, our Savior. Father God, you are worthy to be praised, worthy to be honored, worthy to be exalted in this place, in our life, Panginoon. Father, sa amin pong paglapit sa inyo sa umagang ito, sa amin pong pagsamba at pakikinig ng iyong salita, we ask and pray, Father, for the forgiveness sa lahat ng amin pong mga katampalasanan, mga kasalanan na amin pong nagagawa through our lips, our words, sa amin pong mga kilos at gawa, sa lahat ng amin pong mga maling motibo, sa lahat ng amin pong mga pagmamalaki, mga self-centeredness, sa lahat ng mga Diyos-Diyosan na nasa aming mga puso. Truly, Lord, ng bawat sa amin, dito, Lord, ay patuloy nagkakasala. Hindi po namin maabot ang iyong pong kabanalan. Kaya napupuri po kami, nagpapasalamat sa iyong pangako at mga salita. For you have said, Lord, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us, cleanse us from all our iniquities. Thank you. Thank you, Lord Jesus, for your blood na siyang bumuhos sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng aming pong mga kasalanan ay mahugasan, upang ang mga kabayaran ng aming mga kasalanan ay nabayaran ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoong Hesus, dahil kami na mga makasalanan ay inyo pong pinaging banal sa inyo pong dakilang pag-ibig na ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa iyong banal na dugo, Panginoong Hesus. At sa umagang ito, kami po ay napapasalamat, napupuri, sapagkat muli kami po ay binigyan niyo po ng kagalakan sa puso, kalakasan, karunungan, upang kayo, O Lord, ay amin pong sambahin, luwalhatiin, pakinggan ang iyong salita, at salamat, O Panginoon, na kami ay inyo pong dinako sa lugar na ito na punong-puno ng kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya. Thank you, Lord, for your grace is always sufficient, and your power is made perfect to our weaknesses. Lord, all glory, honor, power, thanksgiving belongs to you alone. This is our prayer. In Jesus' name, amen at amen. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na sa maulang umaga ng linggo. Amen? Uulan ng pagpapala. Uulan ng magagandang bagay. Mga isang 1,000 times more blessings sa ating buhay. Amen? Saluhin natin lahat ng pagpapalang ito. Tayo pong lahat ay magpuri at umawit sa ating Diyos. Maaari po ba na batiin po natin ang bawat isa? Umikot po tayo, kamayan po natin ang ating kapatiran. You are wonderful, Lord of all. You are sovereign God above.
All creation bows at your throne. You're amazing, God. You are Counselor, Mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord Jesus. Amen. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. We praise you, Lord God, and we lift you up in our praises. Hallelujah. You are Counselor, Mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King to the end. That's who you are. Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You're amazing, God. You are Lord. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tayo po ay lumapit sa ating Diyos, sa ating papurit pagsamba. Bigay po natin ang ating mga pasasalamat, ang mga panalangin na may pagpapakumbaba. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, O Lord. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. So God, we praise you and we glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness,
faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Minsan pa, awitin natin Panginoon. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Praise so God. Hallelujah. Napabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Dapat kang purihin. Dapat kang sambahin, Panginoon. Then Christ shall come with shout of acclamation.
fail my heart, then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Praise to Jesus. Give back all the glory and praises to your holy name. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Na malapit kami ngayon sa iyo, Panginoon, upang magpasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa pang-araw-araw, Lord, na kalakasan na iyong pinagkakaloob, sa mga panalangin namin, Panginoon, na iyong sinasagot, at sa paghihintay namin ng kasagutan, patuloy mo kami pinapalakas, O God. Patuloy mo kami inihahanda sa mga magagandang bagay na inilaan mo sa bawat isang nagmamahal sa iyo. Sinabi mo po yan, pinangako mo yan, O Lord. Kaya naman ang puso namin ay magpupuri, maglilingkod. Ibibigay namin sa iyo lahat ang the best, O God. Dahil binigay mo ang the best para sa amin, ang iyong bugtong na anak, upang lahat na sino mang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, O Diyos. Po ang aming dalangin na may pagpakumbaba at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Magandang umaga muli, church. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong pinakamahalagang gawain, ang pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ako po ay naniniwala na sa umagang ito, muli tayo po ay mapagpapala ng mga salita ng Diyos na ating ihatid sa umagang ito. Sige po yung mga kabataan, mga
bata, kayo po ay inaanihan na sa ating pong conference room para sa inyo Sunday School. Sige po, kung handa na po kayo sa mensahe ng Panginoon, atin po munang pag-pray ang ating pong pastor na magdadala ng mensahe. Ilihans po natin ang ating kamay sa Kanya. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay po ng aming pastor na patuloy na inyo pong ginagamit bilang instrumento upang ang inyong salita ay mahayag sa aming pong kalagitnaan. Father God, bigyan niyo po ang aming pastor ng clarity of words, kaliwanagan ng iyong mga salita upang mahayag ng buong kapangyarihan at puspos ng banal na Espiritu ang bawat salita na mamumutawi sa kanyang bibig, Panginoon Diyos. At kami po'y naniniwala, Ama, na ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Kaya ang lahat ng glory, honor, power ay tayong sa iyo lamang, Father. And this is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay po ng ating pastor. Praise God. Isa pong palakpak muli sa ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Purihin po ang Diyos. Naririnig niyo po ako sa likod. Salamat po sa Panginoon. Isang maulang umaga po sa bawat isa. Napakabuti ng Diyos. Akala ko po, malilate kami. Lakas po ng ulan sa Quezon City po. Kumbaga ho, hindi na ho kasi kami nakatira dito sa Marikina. Talagang i-advance mo po pag pupunta ka ng Marikina. Hindi po pwede po na, dati nung nasa Parang lang po kami, 15 minutes kaya ho eh. Pero ngayon, lalo na pag tag-ulan po, 1.5 hours siguro po para makarating ka ng tamang-tama po. Pero gayon pa man po, ang message ng Panginoon po kasi ay mahalaga. Ang mensahe po na ito ay may kinalaman sa ugnayan. Ano ho? At yun po yung ating pinag-aaralan sa ikatlong bahagi po ng krus ni Jesus. Yun pong kabanalan, yung runong niya. And for the third quarter ay hinihimay-himay natin ang topic po tungkol sa ugnayan o relasyon. Nakita natin ang kahalagahan ng relasyon po na inordain ng Panginoon, lalong-lalo na sa pamilya. Kung napakinggan niyo po yung mga messages natin nung nakaraang linggo, mahalaga po sa mga babaeng asawa na sila po'y nagpapasailalim sa kanilang asawang lalaki, at gayon din naman po yung mga lalaki na buong puso nilang minamahal yung kanilang asawa gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili, sa mga anak po na sila po ay maging masunurin sa kanilang magulang, at gayon din naman po ang mga magulang, which means ang husband and wife, kinakailangan po wag maging mabagsik sa kanilang mga anak para wag pong mawalan ng kalooban ang kanila pong mga supling. At ngayong umaga po, mga kapatid, nais ng Panginoong Diyos na ihatid sa atin ang mensahe tungkol po sa ating kapwa naman. Yung relasyon natin sa mga nakapaligid sa atin, maging mananampalataya o di mananampalataya, mga kapitbahay, kaopisina, ka-classmate, kaibigan, o mga tao po na kinasamaan ng loob. Kaya ano po ang kalooban ng Diyos sa kapwa? Mahalagang pag-aralan po ito kasi bahagi po ng, alam niyo po, nung bata tayo, may inaawit tayo eh. Sabi po nung awit natin, ewan ko kung alam niyo yung lyrics pero hindi ko kabisado lahat eh. Walang sino man ang nabubuhay para sa... Ang gagaling niyo palang mga Katoliko nung araw, ano? Pero tama ho yung kanta, no ho? Wala hong masama. Kasi nasa Roma 14:7 hanggang 8. Sabi ng Romans chapter 14 verse 7 to 8, hindi pa yan, mamaya pa. Sabi po doon sa Romans chapter 14 verse 7 to 8, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang, at walang mamamatay ng para sa kanyang sarili lamang. Kung ikaw ay nabubuhay ka para sa Diyos. At kung ikaw ay mamamatay ka para sa Diyos. Can we say amen? Ang ganda nung awitin na yun, So, it's a biblical song. Katulad ng inawit natin kanina, nagpapasalamat po tayo sa, alam niyo po yung word na nostalgic, Ibig sabihin, punong-puno ng alaala. O yan, may vocabulary tayo, Napaka-nostalgic nung kanta. Sa Tagalog, napupuno ng alaala.
Kasi yung Great is Thy Faithfulness po, ang theme song ng church natin. Magsimula nung in-establish po ito noong 1992, naging tapat ang Diyos sa church na ito, at great is Thy faithfulness talaga. Dami ng bagyo pong dumaan dito para sa kabatiran nyo lang, no? Umabot na tayo dati na mga maglilimang daan na tayo. There is a time po na 5 po ang assistant pastor ng church. Kasi sobrang laki na ho nito eh. May sports fest po tayo. Sino hong gusto mag-sports fest ulit? Kung naalala ko dati ho, yung kalahati ng sports center, parang inarkilahan natin yun. Eh, bata-bata pa kami noon. Nasama po kami sa basketball. Nasa na si kapatid na Bong? Wala, no? Yan ang pinakamagaling maglaro ho rito ng basketball. Pag pinasa nyo kay Brother Bong ho, ako taga-rebound. Pag pinasa ko ho, shoot na kagad ho yun sa 3 points. Kaya naalala ko yung red team po kami noon, panalo po kami eh. Ako hindi ako magaling mag-basketball, taga-agaw lang ako ng bola sa taas, matangkad po ako eh. Babato ko sa kanya, siya nang bahala. Sana bumalik yung mga ganun po nating alaala, lalo na itong awitin na ito. This is a very nostalgic song. Punong-puno ng alaala, pag inawit po ninyo, mababalik yung mga nakaraan ho eh. No? Na sa sobrang kinatatakutan ho yung church na ito ng mga ibang marble churches sa sports fest, unang-una ho, para sa kabatiran nyo lang, champion ho tayo sa tug of war. Alam niyo po yung tug of war? Paano hindi tayo magcha-champion ho? Andyan po si Lindel, ako, pati po si Sister Odi, kasama rin noon, di ba talaga naghahatakan tayo. Lahat ng mga kalaban ho namin, isang ganun na ho, talo ho eh. Kaya very special yung church na ito mga kapatid. We have always been in God's hand. Tinuturuan tayo ano ho yung maging kalooban natin. Kalooban po ng Diyos para po sa kapwa natin. Alam nyo, meron pong nagtanong kay Jesus eh. Yung tanong po kay Jesus, ano Panginoon ang pinakadakila sa 10 utos ng Diyos? At sumagot po si Jesus ng ganito. Ang sagot po ni Jesus, dito po sa next slide, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sapagkat wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Napakahusay ni Jesus, kapatid. Kasi yung unang 3 ho, doon po sa 10 Commandments, pag-ibig sa Diyos. Yung ika-4 po, alimbawa, huwag kayong mangangalo niya, huwag kayong papatay. Yun pong ika-4 hanggang ika-10, pag-ibig sa kapwa. Saan ka makakakita ng karunungan ng ganon, na nasummarize niya yung 10 utos sa iisang salita. At yun po yung salita na, paano po natin masasummarize ang kautusan? Isang salita lang ho. Unang Korinto 13:4, ano po yun? Anong salita ho yun at utos ng Diyos? Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Paano natin papakita muna ho yung pag-ibig natin sa kapwa? Kasi gaya nung ating kinakanta, walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Ang mga tao po, konektado ho yan. Ang sabi po ng kasabihan, no man is an island. Wala pong iisang tao na makakatayo ng kanyang sarili. Konektado po tayo. Hindi po pwedeng yung kapitbahay natin, di natin papansinin. Hindi po pwede ho na yung kaopisina natin, galit tayo sa kanya. Hindi po pwede mga kapatid na yung biyenan po ninyo, may digmaan kayo at hindi kayo magkikibuan. Nasa iisang bahay kung minsan. O kaya ho, yung ka-churchmate po, may samaan ng loob. Kasi konektado po tayo. Hindi nyo ba napansin po? Pag gumawa ang Diyos po, sistema. May solar system. Hindi po pwede po na tanggalin mo yung araw ho sa solar system, magkakagulo yung mga planeta ho. Hindi naman ho po pwede tanggalin nyo yung isang planeta ho doon, yung Jupiter ho. Yung mundo ho natin, pinupulpo ng Jupiter yon. Alam nyo po yung Jupiter, pinakamalaki sa lahat ng planeta. Pag inalis nyo yung Jupiter, dire-diretso tayo sa araw. Kaya ang Diyos ho, Diyos ng sistema.
Ang katawan ho natin, punong-puno ng sistema ho yan. Pag inalis mo ang buto, tayo ho ay parang magiging bubble gum. Kasi ang buto po nagbibigay ng korte sa katawan. Pag inalis mo po yung nervous system, wala ho kayong mararamdaman, kapatid. Kahit napapaso na kayo, sunog na pala kamay nyo. Kasi yung nerves po ang nagbibigay ng pakiramdam. Gayon din naman no, kapatid, pag wala tayong digestive system, paano tayo makakakain? Biro mo nagkaroon ng isang buong sistema, may skeletal, may endocrine, meron ho tayong tinatawag nating circulatory system. Yan ang nagbibigay ho ng pagkain at ng oxygen sa buong katawan. Alisin mo yung isang sistema po na yan, mamamatay ang tao. Gayon din naman ang relasyon natin sa bawat isa. Walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa kanyang sarili lamang. Pag ikaw ay nabubuhay ka para sa Diyos, at kung ikaw ay mamamatay ka para sa Diyos. Can we all say amen? Ang ganda, kapatid, ho? Kaya yung Romans chapter 14, verse 7 to 8, totoo po yun. Ang ituturo sa atin ngayon, paano tayo nakikisama sa mga tao pong nakapaligid sa atin? Unang-una po, sabi po ng Bible, kailangan mahalaga ho yung pagkakaisa ng kapwa. Paano yun, pastor? Siya naman yung ayaw makisama ho. Pabayaan nyo na yung ayaw makisama, pero tayong mga mananampalataya ho, tinuruan tayo na makiisa sa ating kapwa. Can we say amen? Kasi pag hindi mananampalataya, hindi niya po susundin yung aral ng Diyos. Pero ang sabi ng Romans chapter 15, verse 5 to 6, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Marami nagkakamali po sa verse na ito. Unang-una po, ikiklaim yan ng mga churches po na cult o kulto. Kaya kami, nakakaisa kami. Iisa ang boto namin. Mga kapatid, wala hong sinabi sa Bible na magkaisa tayo sa boto. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Wala pong tunay na church na magdidikta ang iboboto natin itong kandidato na ito. Pag ganun po yung leader natin, ginagawa po tayong robot. At hindi tayo nakakapagpasya base sa pamantayan ng Biblia. Ang dapat to gawin ng pastor po, magbigay ng pamantayan. Nakalagay lahat dito yung pamantayan ng mabuting pamumuno. Kayo ang pipili. Amen po ba? So red flag po yun. Pag nakakita kayo ng relihiyon na kinokontrol ang mga miyembrong bumoto po sa iisang kandidato, hindi po totoo yun. Kulto po yun. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sinong binoto mo, kapatid? Ay, si ganito. Ikaw naman, ay si ganon. Hindi man tayo nagkakapareho, pero nagre-respetuhan tayo. Kasi we have the freedom of choice. Ayaw na ayaw ng Diyos ginagawang robot. Yung pagkakaisa na ito, hindi po ito yung pagkakaisa na pag hindi kayo miyembro ng church nila, mapapahama kayo sa impyerno. Red flag ulit ho yun. Pag meron ho nag-iinganyo sa inyo, oy kapatid, pag hindi ka naging kaanib, yan yung mga words na gagamitin, kaanib. Pag hindi ka naging member sa church namin, pag hindi ka pumasok sa iglesia, yung word ho, nakaanib, membro, pumasok, be aware of those words. Bakit ho? Yan yung mga kulto na nag-iinganyo, kami lang ang may pakikiisa sa Diyos. But what is our prayer? Kanina napakikinggan nyo yung panalangin namin, pagkaisahin mo ang aming kalooban, lahat ng mga iglesyang nananampalataya sa iyo. JIL man yan. Can we say amen? May kapatid po tayo, nagsisimba sa Jesus is Lord. Si Ate Bebs, nakikinig ngayon ho yan. Kaisa ho natin yon. May kapatid tayo ho, mas malapit ho, sa CCF pumunta. Christ Commission Church, or Christ Commission Fellowship. Kasama nating nagpupuri sa Diyos po yon. Walang exclusivity ho. Pumunta sila doon, bumalik sa Peace of Harvest, tinan nyo po. They are welcome po with open arms. Kasi isa po yung aral natin. Pumunta po siya sa day by day ni Pastor Ed Lapis. Pareho din ang prayer ko. Ngayong araw din po, sila po yung nagpe-praise and worship. Sila po yung nagbibigay ng papuri sa Diyos kasama sa pinanalangin ko.
Pero tignan niyo po yung kulto, sila na nagpe-pray sa kanilang sarili. Sinasabi nila, nasa atin ang tunay na pagkakaisa. Sa labas ng ating samahan, kaya I don't want to call them church. Sila po'y organisasyon, hindi po church. Ang church po, kalipunan ng mga taong tinawag ng Diyos. Mapa-JIL ka man, mapa-CCF ka man, mapa-Victory Christian ka man. Magtanong po muna kayo sa mga pastor ninyo, ha? Hindi ho lahat. Baka sabihin nyo po, pastor, ito po, may miracle crusade. Ingat. Ingat po kayo. Kasi sasabihin po sa atin dyan, magsuot kayo ng puti. Pag hindi kayo nakaputi lahat at mahaba ang buhok ninyo, makatangian po ng cult yun. Mag-iingat po kayo, kapatid. Kaya yung mga tunay na church ng Panginoon, mga kapatid, pinalaya tayo ni Jesus. Binigyan kayo ng tinuguan, uy, ang sarap. Sinausaw pa sa puto. Pero yung mga kulto, ay naku, maiimpyerno ka. Mali. Ang pagkakaisang tinutukoy po dito, nagkakaisa po tayo para sa mabuti, lalong-lalo na sa gawain po ni Jesus. Kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Naalala ko po dati, no? Meron pong Walk for Jesus. Doon po sa Walk for Jesus, kasama ang Peace of Harvest, kasama ang 200 churches ng Marikina. O, wag magagalit yung isang church po doon. Pinaalis tayo sa harapan. Excuse me? Mas malaki kaming church sa inyo? O, wag kayo magagalit. Ano ho? Ang leader ninyo, apostol, na namatay na. Taga Marikina rin kayo. Pero naniniwala po ako, buksan nyo yung puso ninyo para makita ninyo ang katotohanan po magpapalaya sa inyo. Naku, maraming magagalit sa akin, marami hong miyembro, may konsehal pa nga ho yan dito na Parang nangingilabot akong tawagin ko ang sarili kong the good man of the house. Ang pastor ho, hindi mabuti. Ang pastor ho, makasalanan. Ang pastor ho, nanginginig po sa harapan ng dakila, malinis, banal, walang dungis na Diyos. I could not even mention my name to be the good man of the house. Yung mga iba po, gumising kayo, hindi kayo nagkakaisa. Nilalabanan ninyo ang batas, isuko ninyo yung pastor ninyo. Masama po yan, meron pong pananagutan sa batas. Human trafficking po yan. Huwag niyong itatago. Hanggang ngayon, bulag pa rin kayo. Buksan ninyo yung puso ninyo. Isuko niyo sa pamahalaan. Malaki ang kanyang pananagutan sa batas. Sige kayo, sayang yung 10 million. Ininggan nyo na nga. Gusto nyo yumaman? Mag-hunting na lang tayo, no? Bakit ito binibigyan ng patong ng ganon? Kasi may crime na ginawa. Alam nyo po, simple lang po yan. Sabi ng misis ko po, pag wala ka pong nagawang kasalanan, humarap ka po sa batas. Protektado ka ng Diyos. Halimbawa, inaakusahan po ako, wala naman ako talagang ginawa. Ba't ako magtatago, haharap ako sa batas. Pero mga kapatid, be aware, these are the last times, these are the last moments. Kaya naglipa na po yung mga ganyang uri po ng mga mananampalataya. Unang-una ho, yung pagkakaisa po ng kapwa. Dapat titignan niyo po mga kapatid, no? Pagka po yung leader ng isang church sobrang makapangyarihan, red flag po yon. Red flag. Ang dakilang sugo, the good man of the house, the anointed son of Christ. Wala ho kapatid, ang pastor ho makasalanan din. Pagbabaho ng pastor dito, marami rin ho siyang nagagawang pagkakamali. Ang tingin niya sa sarili niya, siya po yung pinakamarumi sa church. Biro mo, pinatayo ko ng Lord dito, isa din po ako sa makasalanan. Kaya ho, after ng preaching, durog na durog yung puso ko Bakit? Ano bang tingin niyo po sa sarili niyo, pastor? Dumi, putik, basura, sa harapan ng isang malinis, banal, at makapangyarihang Diyos. Pag exclusive po, kailangan magpamiyembro kayo. Red flag, huwag kayong sasama, mapapahamak ang inyong kaluluwa. Kaya tayo mga kapatid, kahit na pumunta po kayo sa CCF ngayon tinignan ko yung aral kapatid, pwedeng-pwede, kaisa po natin.
Yung JIL, tinignan ko po, pareho. Pero yung nakita ko sa Marikina, yung may apostol, kakaiba. Ingat po, kapatid. Ingat po. Yun po ang kanilang pananaw ng pagkakaisa. Pagkakaisa nila, hindi po pagkakaisa ng mananampalataya. Yung tinuturing po dito, kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo, regardless of whether you are, from Feast of Harvest, from JIL, from Victory Christian, from Green Hills Christian Fellowship, from Day by Day Fellowship, basta po ang paniniwala natin, si Kristo po ang tanging tagapagligtas, ang pananampalataya ho natin maghahatid sa atin sa langit, at ang ating kaligtasan ay regalo at biyaya ng Diyos. Can we all say amen? Safe na tayo. Buti na lang nasa safe side tayo po, no? Kaya ako sabi ko, Lord, ako po'y galing din sa kulto nung araw. Yung kulto na sinamahan ko, talagang yung devotion ko po, nasa tao na yon. Itanong mo sa kanya, Biblia ang sasagot. Ngayon, nung nawala, sabi ko ang ganun, talagang nire-reveal lang ni Lord. Nung nawala siya, hindi ganun kagaling. Naku, marami ho nag-alisan. Nawala na ho yung debate, nawala na ho kasi hindi kaya nung leader na pumalit. Bakit ho, kapatid? Nire-reveal ng Diyos yung mga maling pananampalataya. Kaya po kayo, if you find time, Pastor, pwede po ba kaming umattend? Saan ho? Sa JIL. Walang problema, kapatid. Yung mga iba nating kapatid, nasa CCF na ngayon. Pero yung heart nila, nasa Feast of Harvest pa rin. Bakit ho? Ako natutuwa na be-bless eh. Ang tithes nila nandito pa rin, binibigay pa rin nila rito sa church. Pero nagdurugo rin yung puso ko pag nakita ko yung isang kapatid, nasaan na ho? Naku, one time nakita ko, kilala ko to sinundan ko. Pumasok doon sa Conception Church. Parang nadurog yung puso ko. Siguro naman ho, na-expose na tayo sa mga ganong aral, hindi na tayo babalik po eh. Kaya sana po yung pagkakaisang ginagawa natin, pagkakaisa po sa pag-ibig, regardless of whatever church yan, na tama yung aral, Kaya sa church po na ito, pagka ho kayo nakapangasawa po ng hindi po born again, hindi sasabihin ng pastor, wag mong ituloy ang kasal. Ituloy nyo, kapatid. Ang Diyos ang gagawa ng paraan yan para makilala niya Panginoon tagapagligtas. Ang sister wife ko po, hindi po natin kapananampalataya dati yun eh. Ako lang Pero hindi ko, walang pilitan Walang pilitan. Pero makikita po nung asawa nyo po, kung nagbago yung buhay ninyo, makikita niya po, kung ang puso nyo po'y sumusunod sa salita ng Diyos, hindi na ninyo kailangan magsalita. Sapat na ang kapitapitagang pamumuhay ninyo upang silang hindi nananampalataya sa Diyos ay maniwala na may Diyos nga. Unang Pedro 3, 1 hanggang 3. Sapat na yun para makita po nila ay hindi na ako magsasalita. Kaysa preach tayo ng preach ng ganon. Tapos, basagulero, nambubugbog ng asawa, madaldal. Kasi yaan po natin yung pagkakaisa natin sa pag-ibig, yung pagkakaisa po natin sa magagandang gawa. Ang sarap po ng isang church na nagkakaisa po, na nagbibigayan. Na ako po, gusto ko po yung nag-church hopping ko minsan. Ang loyalty natin, syempre, naririto. Pero subukan nyo rin po mag-hopping kayo kung minsan Pag halimbawa ako po pag nasa ibang bansa, naghahanap po ako ng Baptist church. Doon po ako nag-church kasi English naman. At nabibless po ako. Ang dami ko pong natututunan. Kaya tinuturuan tayo ng pagkakaisa sa kapwa. Paano ayaw naman makipag-isa sa amin? Then pray for them. Kasi po may mga ibang tao po, hindi talaga makikiisa sa atin. Tayo po, kung nasa ng Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. Ikalawa, hindi lang yung pakikiisa sa kapwa, yung pagpapatawad Yan ang mark po ng tunay na church. Alam niyo po, itong church na ito,
sinasabi tungkol sa pagpapatawad. Naririnig niyo po ako? Dati naman po tayong aktivista ho kaya ano po ang sinasabi tungkol sa pagpapatawad sa kapwa? This is a very unique church kasi totoong church ito. Magpasensya kayo sa isa't isa. Pero dumarating ang time, nawawala po ang pasensya ng isang tao. Ako'y nawawala ng pasensya. Ang iba mga kapatid do, nawawala ng pasensya. At tayo ho, hindi tayo plastic. Naghihinanakit tayo for the meantime. May hinanakit kayo, kung may hinanakit kayo kanino man, within one day, within after ng usapan, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. This is the principles in Colossians chapter 3, verse 13. Tingnan niyo po yung prinsipyo. Kasi alam po ng Diyos, mawawalan po ng pasensya lahat ng tao. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It is not proud. It is not easily angered. Love does not keep records of wrong. Alam niyo kaya dinefine ng Lord yon? Mababiolate po ng tao ang pag-ibig talaga. Love is patient. Minsan kapatid, pagka nawala yung pasensya natin, may marinig lang kayo hindi nagustuhan ng tenga ninyo, magagalit kayo Lahat ho tayo ganon. Pati ho ba kayo, pastor? Opo. Kaya nga itong paalaala na ito, to strengthen us, to encourage us, to comfort us, kung may hinanakit kayo kanino man, masama yung sinabi sa akin, hindi ko na gusto yung sinabi sa akin. The formula po is very clear. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung sabi po ni Santiago, doon po sa book of James, chapter 1, verse 19. To all my brothers and sisters, sabi pong gano'n, take note of this. Ano po yung to take note? Be quick to listen. Kailangan mabilis But be slow to speak and to become angry. Kasi doon tayo na paglalalangan ng kalaban. Minsan pag dininig natin, we already conclude, ganon. But yung sinasabi ng tao, hindi naman po pala ganon. Kaya tinuturuan po tayong maging maingat tayo sa pakikinig at dapat maghunos dili tayo sa pagsasalita at lalo't higit po, sabi ng Panginoong Diyos, dun po sa atin pong pagkagalit. Di ba po? Basahin niyo po yung aklat po ng Santiago 1:19. Kasi marami pong, trap ng kalaban po yan Kaya po, ako po, nakikita ko even in the workplace. Mag-comment ka lang, iba na po yung interpretation. Kaya po, pinaka-the best po talaga, maging maingat po kayo sa pakikinig. Hindi naman yata yun yung gusto niyang sabihin. At dapat wini-weigh po natin. Kasi pag na-report nyo po yon, sinabi na ganito ka raw Hindi naman po ganun yung konteksto. Kaya maingat sa pagsasalita at lalo't maging maingat kayo sa pagkagalit. Huwag kayong magagalit agad. Yan yung mga kahinaan, ang bilis natin na pinakinggan ka agad. Pagkatapos mabilis pa sa 4:00 po, dinaldal na natin. Yung pinagdaldalan natin, nag-conclude ka agad na galit. Ayun po. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang nakita ko po sa buhay ng isang tao, pagka may nakagawa sa inyo ng masama at pinag-uusapan nyo sa bahay, sino po yung nagtagumpay? Yung nakasakit sa inyo, kapatid. Bakit? Biro mo, tulog na siya, usap-usapan nyo pa rin po siya, mag-asawa kayo sa kama, buong pamilya po kayo doon po sa hapagkainan. Pero yung isang tao nag-comment lang sa inyo isang beses, hindi nga niya namalayan po yon. Mahimbing ang tulog, gigising bukas, wala nang pakialam sa inyo, pero siya po ang nanalo kasi siya ang sentro ng usapan ng inyong pamilya. Kaya po, para hindi magwagi ang dyablo, ang sabi po, magpasensya tayo sa isa't isa.
Yung magpaubaya na, magparaya na. Uy, sinabihan ka raw nung gano'n. Ay, charge to experience. Ang sabi ng gano'n, hindi ka raw magaling na leader. Thank God. Let's take it positively, At sinabihan ka ng ganito. Tama ba yung sinabi? At kung tama nga yung sinabi, what would be the reaction? Colossians 3:13, magpasensya tayo. Kung ano man yung sinabi niya, kung may hinanakit tayo dahil masakit yung sinabi niya, hindi ho sinabing gantihan eh. Ang sabi po ng Bible, kaya ako nilagay po in red color ito, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. I always look at myself as a sinner. Kasi pag nakikita ko po yon, ang dami po nating offense sa Panginoon. We have been offending the Lord Jesus Christ all throughout our life. Kasi hindi tayo perpekto po eh. May isang taong naka-offend sa atin. Sabi nga na, nagpupuputok yung butsi mo, pastor, galit na galit po. Yung tao gustong gumanti. How many times did we offend the Lord Jesus Christ na hanggang ngayon buhay ka, hanggang ngayon di ka nagkasakit, hanggang ngayon nasa sayo yung pagpapala, nakaka-enroll yung mga anak mo, pinagpapala, negosyo mo, pero every day you are offending the Lord Jesus Christ. Tanong ko, gumanti ba si Kristo sa atin? Kaya ang ganda nung halintulad niya magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 70 times 7. Kaya pagka ito sinundan ninyo kapatid, nagpapasensya po tayo sa isa't isa, masarap po ang tulog natin. Do not make the social media as an avenue of hatred. Pag may pinagpapala sa social media, thank the Lord kasi yun ang kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi mo alam, yumayaman nga siya pero bumibigat yung problema niya. Ikaw ho, mabagal yung growth ng pagyaman mo o kaya wala nga, pero masarap yung tulog mo, wala kang sakit, yung anak nyo, pamilya ninyo, buo, kumakain kayo 3 times a day. Ito nakabili ng mansyon, naghiwalay pala mag-asawa. Pagkatapos may stage 3 cancer, hindi naman ninyo alam mo yung kabuuan ng buhay niya. Yung pala po, akala nyo mayaman. Yung pala, kapiraso na lang ho yun, mas mayaman pa siya dati. Tapos naiinggit tayo, because of what we are seeing in the social media. Kaya napakahalaga po yung mahabang pasensya sa isang mananampalataya. Ikatlo, paano po yung kalooban po sa kapwa? Paglilingkod sa kapwa. Sapagkat, ito po si Kristo, ang anak ng tao Lord of Lords and King of Kings, ay naparito hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Have you seen every Holy Week po, meron ng paghuhugas ng paa? Bakit ito ginagawa ng ibang pananampalataya? Kasi it's a sign of humility Biro mo, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang tao'y napakarumi. Pero ang hahalikan, hindi ho pisngi. Ano pong hahalikan? Yung isa sa pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao. Ito po yung umaapak sa lupa Hinugasan, hinalikan ng Diyos. Bakit ho? Naparito siya, hindi naman ho upang siyang paglingkuran Naririto ang Diyos upang siya po ang maglingkod sa atin. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat ang sinasabi natin, what can I do in serving others? Ano magagawa ko para sa Peace of Harvest? Hindi po yung ano magagawa ng Peace of Harvest para sa akin. Nagpapasalamat po tayo dahil ang church po na ito nagkaroon ng ospital, may mabuti tayong doktor na tumitingin sa atin. Pero sa lahat na nanatiling tapat hanggang ngayon, praise God, kahit wala na po yung libreng reseta natin kay doktora, kahit wala na po yung libreng consultation, pero kayo nananatiling tapat. Kasi ang tinitignan nyo po ngayon, hindi po kung ano magagawa ng church sa inyo, kung hindi po ano ang maipaglilingkod natin para sa iglesia. Hindi po yung, ay nako, ang dami-dami ko ng saganang-sagana na kami. Sabi nga po, pag ikaw nabubuhay, hindi ka nabubuhay para sa sarili lamang. Pag ikaw mamamatay, hindi ka mamamatay para sa sarili mo lamang. Tapos sa labas ng mansyon ninyo, meron po doong
Hindi man lamang nakakakain, giniginaw po. Yung aso nyo po, naka-air condition. O, mantakin ninyo, may mga tao hong ganon. At may mga kakilala po akong tao na yung aso may doghouse. Ang pagkain ng aso, karne. Binibilan pa talaga, kilo-kilo. Tapos ang aso nakakumot. Yung kapitbahay ho, palaboy. Taong kalsada. Ang kinakain ho, pinupulot sa basurahan. Tapos komportable ka sa tahanan mo, mag-isip-isip kayo kapatid, baka hindi po tayo tunay na mananampalataya. Kaya yung puso ng isang mananampalataya, and praise God, naoobserbahan ko po sa inyo. Working effectively po yung mga messages natin. Una ko naobserbahan, hindi ko nababanggitin. Meron ho pulubi. Nagpark yung sasakyan ho, tapos inassist nung pulubi. Nakita ko yung isang kapatid bumunot. 50. Yung iba nga ho, 5 piso, mabigat pa sa kamay eh. Bumunot, binigay. Praise God, preach natin one of these Sundays yun eh. Na-preach natin po yun. Sabi ko, nag-workout ito. May pumunta ritong pulubi. Yung anak may sakit. Nung last Sunday ho, nasa likuran. Umiiyak, walang panggamot. Habang kinakausap ko, lumapit yung isang kapatid. Hindi ko na rin i-mention ho. Hindi ko nakakita, basta ginanunan. Pagkatapos yung inabutan, lumapit yung isang kapatid po, ano pong problema? Kinausap, pinag-pray, pinatanggap, inabutan. Siguro bigyan ko kayo ng konting hint, uuwi pa yung kapatid na yun sa Dasmariñas eh. Binigyan na nga lang ho natin ng pamasahe, binigay pa dun sa pulubi. Kaya nakikita ko na ho, mga kapatid, yung talaga mag-aani ng mga reward, pinakikita ni Lord sa mata ko po eh. Na akala ho natin, bahala na kayo dyan. Pero nag-remain ka, tumutulong ka, kasi naglilingkod ka, at ang priority mo po yung iba kaysa sa sarili nyo po. Can you all say amen? Ang isang nanay po, alam nyo po, wag nyo sasabihin na ang mga nanay, wala pong silbihan kung hindi tumanggap lang ng pera. Hindi ho totoo yun, kapatid. Pag naningil po ang isang nanay na housewife po, kawawa yung lalaki. Kasi cook na ho yan. Magkano hong bayad sa isang cook ngayon kung babayaran nyo po? Caregiver pa, nag-aalaga sa mga anak po ninyo eh. Tapos, household helper pa, naglilinis ho. Pagkatapos, nag-ahardinero pa. Tapos, sasabihin nyo, pambihira ka, ako na lang nagtatrabaho sa bahay. Ikaw, housewife ka lang. Mahiya po tayo sa ating sarili. Dahil kung sinasabi nyong housewife po yan, mga kapatid, mas matindi pa ho ang paglilingkod niyan kaysa sa kumikita na asawang lalaki. Can we all say amen? Yun pong mga babae rito na iniiwan kayo ng asawa ninyo. Bakit? Pastor, lumaki na yung balakang ko. Palatandaan ng paghihirap yan at naglilingkod sa Diyos. Pastor, hiniwan ho ako. Bakit? Puro stretch mark na ho yung aking tiyan. Pinagpalit po ako doon sa... Wala pang ka-stress stretch mark. Huwag kang mag-alala. 40 years from now, mag-stretch mark din yun. Tapos hiniwalayan mo, hallelujah, ang stretch mark po, dito po sa sinapupunan ng babae, dapat hinahalik-halikan po ng asawang lalaki dahil yan po palatandaan ng kanyang paghihirap upang paglingkuran ka at ang inyong mga anak. Can we say amen? Hallelujah. Kaya yung mga babae po rito na may mga Kristiyanong asawa, wag na ho kayong ma-insecure dyan. Talaga magbikini pa kayo pag magsiswimming kayo, pahalikan nyo po sa mister ninyo. Kasi ang tunay na nagmamahal po sa kanyang asawa, hindi tinitignan po yung gandang lumilipas. Can we say amen? Congratulations ho sa apo ninyo, kamukhang-kamukha ho ni Parang hindi ko na-distinguish po yung mukha ni Angelo dun sa bata ho eh. Tignan nyo ho yung bata. Sabi kong gano'n, yung mata-mata pa lang ho. Tinitignan ko kanina dito sa preaching, kamukhang-kamukha nung nanay. O di ba, brother husband, lalo mong mamahalin ngayon yung sister wife mo. Bakit? 9 months yan, dinala. Ewan ko, nagkaroon din ng stretch marks. Lahat naman ho yata eh. Pero ganun ho yung paglilingkod, may mga bagay na hindi kayo nakikita. Yung asawa, matindi ho yung paglilingkod niyan sa Diyos. Alam niyo ho ba, pag na-stroke kayo, hindi po si kabit ninyo magpapagamot sa inyo.
Pag na-stroke po kayo sa loob po ng isang hotel kasama kabit ninyo, iiwan lang kayo nun. Kadiri na kayo eh. Ngayon susunduin kayo ng misis nyo. Kahit anong galit ng misis nyo, patatawarin kayo niyan, yan ho ang magdadala sa ospital sa inyo dahil paralisado ka na, susubuan ka pa niyan, paliliguan ka. Pag dumumi ka, may kakilala akong ganun eh. Siya pa ho ang magpapadumi sa inyo. Sabi nung kakilala ko, Pastor, hindi ho kasi madumi. Sinungkit ko po talaga. Praise God, hangang-hanga ako sa iyo, kapatid. Kahit na sa kabila ng lahat ng ginawa sa iyo, meron ho kasing ganun, nahuli po eh. Kaya mga kalalakihan, warning po baka ho abutan kayo sa ganyan. Mas maganda hong mamatay tayong kaakap natin ng mga misis natin. Can we say amen? Ako sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko po pagkukunin niyo ako nagpipreach, o kaya kaakap ko yung misis ko, o kaya habang natutulog ako naman ang kaakap niya. Nakakalungkot yun, syempre, no? Dahil pagising niya, wala na yung mahal niya. Pero mga kapatid, the more na binababad ko yung aking sarili sa salita ng Diyos, parang gusto ko nang magpa-graduate sa Panginoon eh. Pero siguro, alang-alang sa Panginoong Diyos, wag muna. Pero ako kung tatanungin, gusto ko nang graduate, kapatid. Bakit gusto ko nang graduate? Kasi nakikita ko yung glory ng Diyos, ng ganda ng langit, kapatid. Baka sabihin nyo, si Raulo pala si pastor. Pero alam nyo po, napansin ko, the more na gusto kong graduate, the more na humahaba buhay. Pag sinabi nyo, ayoko pang mamatay, lalo nga namamatay ho eh. Pag sinasabi ho natin, Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko, ay naku, may panibagong araw na naman po. Can we all say amen? Tignan nyo ho yung paglilingkod sa kapwa. How do we serve our fellow men? Simulan po sa pamilya. Ang gustong-gusto ko pong pinaglilingkuran, yung mga biyenan ko po. Bakit ho? 68 na yung isa, 65 na yung isa. Naglambing po, anak, masarap ba yung manok? Mamaya, siyempre, bibilan mo na nung litsong manok. 68, malapit-lapit na yun, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. How can you serve? Anak, medyo may puti na ba yung buhok ko? Alam na this, amen? Tatawagin na ho yung magtitina. Ganun ho yun eh. Tapos pag inasikaso kayo, kumpleto, may kape, lahat, ganyan-ganyan. Tapos alam nyo po, 15 at 30, konting allowance naman. Can we say amen? Kasi siyempre, hindi naman masabi nila na, anak, bigyan mo ako. Pero mararamdaman nyo po yun eh, talagang aasikasuhin ka. Tapos medyo na lang parinig na, namumuti na yung buhok ko. Let us all be sensitive po, lalo na sa mga biyenan. Ngayon ako nakatagpo ng mabuting biyenan. Ang sarap pala pag mabuti biyenan mo, amen? Alam niyo mga kapatid, hindi ko sila pinupuri, Pero mga kapatid, dapat nga ho ako naglalabas sa bahay eh. Wala akong ginagawa sa bahay ho, hindi susuotin ko na lang yung damit ko. Minsan pagkita ko, nakalapag na ho yung pagkain. Alam niyo, almusal namin sa bahay. Saan nakakita? Sapsap. Bagong luto. Kung iba ho, tinapay, o kaya ho, noodles, amen po ba? Saan nakakita ho, umagahan, ginisang munggo. Can you say amen? Niluto talaga Pag nagbaon ho kami, galunggong, tapos meron pong talbos ng kamote. Nakakagutom Kaya nakatitiyak ka, hindi ka muna gagraduate, maski po yung kinakain ho, pineprepara na may pag-ibig. Tapos pineprepare ng pag-ibig ng ganun. Nagsabi lang ho na namumuti na yung buhok, pinalampas nyo lang sa tenga. Let us all be sensitive po. Malapit-lapit na yung mga buhay po ng mga mahal natin sa buhay po. Biyenan, mga lolo, mga nanay. Ako po kung minsan sabi ko hindi ko naman nanay. Kasi yung nanay ko nung mamamatay na yung nanay ko, doon ko na lang siya hinalikan ng hinalikan. Ngayon yung nakikita ko na mga nanay, nagdiriwang pa ng kaarawan, alam niyo po, naalala ko yung nanay ko, hinahalik-halikan ko na rin sa noo palagi, kapatid. Bakit? Nararamdaman ko yung pag-ibig ko sa nanay ko, doon po sa mga kapatid natin na kahit may sakit po, binibiyayaan pa ng Diyos na makasama natin. Can we say amen? Paglingkuran niyo mamaya i-date ninyo. Kung may maibigay kayong magandang regalo huwag kayong manghinayang sa mga asawa ninyo. Kinausap ako ng biyenan ko. Ang misis ko, hindi mahilig sa regalo hindi siya nagsasabi. Pero may binulong yung biyenan ko.
Anak, alam ko kahinaan yan. Ibigay mo sa birthday. Kami lang ho nagkakaalaman nun. Hindi ko ho alam yun ha. Siyempre, ako nanay eh. Pinag-iipunan ko na ho ngayon. Kasi paglilingkod sa asawa ho yun eh. Sino ho dito gusto ho matuwa yung kanilang mga asawa? Magsabi ng amen. Ay, wala. Sige, baba na lang ako rito. Ako lang pala nagpipreach dito. Sino ang gusto matuwa yung mga asawa ninyo? Magsabi ng amen. Hallelujah. Highest calling ho yan. Mapasaya nyo po yung asawa ninyo. Kaya ako po, hindi ako nagmamalinis. Ano ho? Kilala ako ng misis ko. Kilala niya ho kung anong dami ng mga girlfriend ko dati ho. Pero ngayon, pag ako titingin pa ako sa iba, sasayangin ko lang yung buhay ko, kapatid. Ang ganda na ng regalo ng Diyos sa akin. Yung mga asawa ninyo, regalo po sa Diyos yan. Lalo na pag nakakakita ako ng mga sanggol na dala-dala ninyo ngayon, oh, hallelujah. Kamukhang-kamukha ni Angelo. That's a blessing coming from the Lord. Lalo na ni Brother August. Kamukhang-kamukha yung anak. Sorry kapatid na brother husband, parang hindi ko nakita yung mukha mo. Nakita ko yung mukha ni Angelo talaga eh. Kung gano'n naman ka-cute yung anak mo, hindi mo pa ba paglilingkuran? Ika-apat, sabi ng Panginoong Diyos, yung pagmamahal natin, siyempre, higit sa lahat. Sabihin mo natin, higit sa lahat. Magmahalan kayo ng tapat. Yun kasi utos po ni Kristo eh. Pagka nagmamahalan tayo, pumapawi po ng maraming kasalanan. Oy, may ginagawa ka sa akin. Sabi ni Lord, forgo na natin yon. Minsan ho, ako po humingi rin po ako ng pasensya at dispensa. Hindi po ako perfectong pastor. Ako po yung makasalanang pastor eh. Nakakamali po ako. Minsan din po, pag ako nagalit, hindi ko makontrol talaga po. Pero may sinasabi po yung Biblia, wag niyo pong pagkakamalian, ano ho. Pagka po yung pastor, sinaway po kayo, ano pong sabi ng Kawikaan 27:5? Ang sabi po ng Proverbs chapter 27 verse 5, open rebuke is better than hidden love. Mas gugustuhin ko po yung pastor na sinasabi sa akin yung totoo, kaysa yung pastor na hindi ako magsasalita ng masakit, baka umalis yung miyembro. Kasi after that na nasabi ko, kapatid, alam ninyo kung paano ko iniiyak kayo araw at gabi sa Panginoon, at iiyak nyo rin ako na ang mga kahinaan ko po'y mapatawad din ng Diyos. Kasi no one is perfect. Kaya kung gano'n, halimbawa, kapatid, nasaktan ako pastor sa sinabi nyo po. Sinabi ko po yun, hindi para saktan ka. Mahal kita, kapatid. At kung malalaman mo lang at bubuksan mo yung puso ng isang tunay na nagmamahal na pastor, hindi kayo aalis sa church na ito. Bakit ho? Sinasabi namin yung totoo. Hindi tayo ganun karami. Pwede ko pong paramihin yung church na to. Magne-network po tayo. Pero bakit? Wala pa yata tayong 50 ngayon. Kasi sinasabi po yung totoo, palatandaan po yan. Mahal na mahal po namin kayong lahat na naririto. Kaya kung sakali ho, kapatid, mahal kita, huwag kang magdadamit. Lalaki ka, huwag kang magdadamit ng damit pambabae. Tapos magagalit pa sa Facebook po sa inyo, mahal kita, kaya ako sinasabi yun. Ano bang pakialam ko sa iyo? Hindi naman kita anak. Hindi naman kita kamag-anak. Damitin mo kung anong gusto mong damitin. Pero mahal kita bilang kapatid kay Kristo. Mananagot tayo kay Kristo, lalo na ikaw pag hindi namin sinabi yung totoo sa inyo. Ano pang pakialam ko po, magpakasal kayo sa kapwa babae at kapwa lalaki. Pero mahal namin ang kaluluwa ninyo. Tinuturo po ni Kristo kung nirarapat. Magalit man kayo sa pastor po, after nun, wala na ho yun. Tinanggal na ho namin sa puso yon. Kasi sabi ni Kristo, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi po ng maraming kasalanan. Ako po'y hindi perpektong tao. Pintasero ho ako. Ang mata ko ho tumitingin ng may kahalayan. Sinasabi ko po sa inyo yan. Makakita lang ako ng babae, pero ang misis ho pala, ang bilis ng mata niyan. Tumingin ka kanina, paano mo nalaman? Ito mga babae ho talaga, gawin yung investigador. Magaling eh. Nagmamaneho na kung minsan, Dad, yung mata mo, nakikita niya pa pala yun? Dumaan lang yung babaeng naka-shorts, gumanon ako eh. Kitang-kita ho dun sa ano. Pero, inaamin ko ho, makasalanan yung mata na ito eh. Kung wala lang si Kristo, naku mga kapatid,
Gustong-gusto hong mga liwa ng katawan na ito. Sinasabi ko po sa inyo. Pero tapos na ho yung mga maliligayang araw sa kalayawan eh. 50 na tayo. Anytime pwede tayong tawagin ng Diyos. At gusto ko pong humarap sa Diyos at marinig yung kanyang tinig. Mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Bilang pamwakas, sabi po rito ng Mateo 12:48 hanggang 49, may nagtanong kay Jesus, Panginoon, nasa labas po ang nanay ninyo at ang mga kapatid po ninyo. Sabi ni Jesus, sino ba yung mga kapatid ko at nanay ko? Ang ganda nung sinabi po ni Jesus. Sabi niya in verse 49, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at ang aking mga kapatid. Ano pong ugnayan natin? Tayo po yung nanay, tayo po yung kapatid. Sapagkat ang sino man na sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, siya ang aking ina at siya ang aking kapatid. Papurihan po natin ang Panginoong Diyos. Tumayo po tayo at palakpakan po natin ang dakilang Ama. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon po na ito maihayag po ang inyong banal na salita. Maraming pagkakataon po, nawawala po ang aming pasensya, nagiging marupok po ang aming mga pagsasalita, nakakasakit po kami, Panginoon, sa mga binibitawan po namin ng mga maaanghang na mga salita. Ngunit ito po'y bahagi po ng pagiging tao po namin, kaya po napakaganda nitong kalooban po na itinuturo mo po sa amin, sa aming mga kapwa, lalo tigit po sa mga mananampalataya. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ang isang puso na nagmamahalan, nagpapasensyahan, nag-iibigan po. At ito po'y palatandaan na ang church na ito'y nakatayo po kahit hanggang sa kasalukuyan dahil lumipas, dumaan po ang mga panahon, nakapagpaparaya po kami, nakapagpapatawad po kami, nagmamahalan po kami, tigit sa lahat, nagkakaisa po kami. Salamat po sa lahat ng mga paalaala na ito sa aming kapwa po. We are not perfect. Walang sino man pong mabubuhay, alang-alang sa sarili niya lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung kami mabubuhay, nabubuhay kami para sa iyo. Mamamatay kami para kay Kristo. Kaya salamat po sa mga mensahe na ito, Panginoong Ama. Ibigin namin ng Diyos po ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa at buong espiritu namin. At lalo tigit po para sa aming kapwa, ang kalooban nyo, mahalin namin ang aming kapwa, gaya po ng pag-ibig namin sa aming sarili. Pagpalain niyo po ang church na ito at ang lahat po ng mga kasama namin, sumasamba sa iyo ngayon sa espiritu at katotohanan. Ang mataas na papurit pagdakila po, itangin sa iyo lamang, Ama, sa banal po na pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa napakagandang mensahe na ating pong narinig. At ngayon po, patuloy po tayong sumamba sa ating pong dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pagkakaloob. Sige po, tayo po ay manalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. O dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng mga karunungan at kalakasan na inyo pong patuloy na ipinapahiram sa bawat isa sa amin upang kami ay maging mabuting katiwala sa lahat ng mga bagay na mga ipinagkatiwala niyo sa amin ng mga trabaho at mga negosyo. Father, amin pong pinapanalangin na bigyan niyo po ng karunungan ang mga leaders ng iglesyang ito upang magamit ang mga ikapong ito para po sa ikalalago, patuloy na ikatatag ng iyong gawain at patuloy na malulahati ang iyong pangalan sa lugar na ito. Kay Lord, ang lahat po ng glory, honor is belong to you. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, tayo po yung magkaloob. To you with an open heart, bring the sacrifice of praise. I've seen your power in the holy place, and I've known your mighty ways. I will remember your mercy and all your faithfulness.
goodness and your love will follow me. All the days of my life, I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I come to you with an open heart, bring the sacrifice of praise. I've seen your power in the holy place, and I've known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life, I'm surrounded by the favor of the Lord, always and remember. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life, I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me. All the days of my life, I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. Always and forever. Amen. Sa ating pong mga pagbati, mga magdiriwang ng mga birthdays. Happy birthday, July 23, Brother Larry Mendoza. Amen. Purihin mo ang Panginoon sa buhay mo, bro. July 25, happy birthday, Sister Diana Bautista. At July 27, happy birthday, Brother Kenneth Loklukan. Happy birthday. At si Sister Beng Kaitor. Amen. Happy birthday. Happy anniversary, July 25, Brother Jeff and Sister Arlene Jimenez. Happy anniversary. Sige po. At sa lahat po ng mga natawag ng mga magdiriwang ng kanilang mga wedding anniversary, kayo po ay punta po sa harapan para po ipag-pray po kayo. At welcome din po sa ating mga visitors. Meron ba tayong visitors ngayon na ngayon lang po nakadalo? Si Brother Minard, ngayon lang yung kailangan. Amen. Puri ng Panginoon sa buhay po. Siya po ang bisita po ni Generos. Sige po, ilihans po natin ang ating mga kamay para po sa ating mga kapatid na magdiriwang kanilang mga birthdays, anniversaries. Hallelujah. O makapangyarihang Diyos na napakabuti, tapat kailanman sa inyo pong mga kamay, Ama, ang mabiyayang biyaya at papala, Lord, ay aming pong dalangin na ang kalusugan at kalakasan ay dumari po sa kapatiran po namin na magdiriwang ng kanilang mga karawan. Kayo po, Ama, nakakapatid ng nasa, ng kanilang mga puso, kaya dalangin po namin na ipagkalob niyo po ito sa kanila, na kayo po ang tumugon ng lahat ng kanilang mga heart's desire, ng mga prayers, Panginoon Diyos. Dalangin po namin ang hedge protection sa araw-araw at higit sa lahat yung kalusugan, kalakasan at yung karunungan at katalinuhan, Panginoon Diyos. Dalangin din namin si Brother Jeff at saka si Sister Arlene sa kanilang pong wedding anniversary. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na kayo po nagahari at patuloy na ang biyaya at pagpala ay patuloy na niyo pong ipinagkakalob sa kanilang buhay. Dalangin po namin, marami pong mga blessed anniversaries, Panginoon, na niyo pong ipagkakalobso po sa mag-asawang ito.
Kaya Lord, maraming salamat sa mga kapatid po namin na nandiyo sa harapan. Dalangin po namin, Panginoon, ng buhay po nila ay magamit niyo po patuloy sa inyo pong ubasan, mangyari at matupad ang inyo pong dakilang layunin sa kanilang mga buhay. Ito po ang panalangin, Father, sa pangalan ng iyong anak, in Jesus' name. Amen at amen. Happy birthday, happy anniversary sa mga kapatid. Amen. Sa ating po mga announcement, sa susunod po na linggo, magiging presider po natin, Sister Vicky Bisda at Sister Amy Melendez sa ating pong tithes and offering. Flower bringers, Brother Andrew at si Sister Vicky Bisda. Youth Fellowship, meron po kayo ngayon? Ngayon ba to? Youth. Sa lahat mo ng mga kabataan, kayo po ay inanyahan sa inyo pong fellowship ngayong after ng ating pong service, worship service sa umagang ito. Bible study, patuloy po ito. Meron po tayong ginagawa na Bible study every Wednesday po yan through our Facebook page. At ang ating pong prayer meeting, patuloy din po. Every morning po yan, 5 a.m. hanggang 6 a.m. At ang ating pong gabi ay meron pong ginagawa po every Friday, Saturday, at Monday. Ito po ay 8 p.m. hanggang 9 p.m. via Facebook Messenger din po. Yan lang po, kaya amin po kayong inaanyayahan. Sa ating pong pagtatapos, inaanyayahan ko muli ang ating pong pastor para po sa ating pong closing prayer. Praise God. Bago po tayo mag-closing prayer, ay napagkasunduan po ng aming Board of Elders po na magkaroon na po tayo ng kahalili para po kay Brother Glenn na tinawag na ng ating Panginoon. At dahil po sa amin pong pahayag na yon na kinakailangan po ma-fill upan po ang mga tagapaglingkod ng church natin po, atin pong pinanalangin at in-offer po natin ang katungkulan na ito, walang iba po kundi sa may bahay po ni Brother Glenn. So bago po tayo magtapos, basahin ko lamang po at ipanalangin po natin siya, si Sister Aster, dito po sa harapan, kasama po ang lahat ng mga Board of Elders, para po sa pagtatalaga sa kanya bilang bagong tagapaglingkod at elder po ng Peace of Harvest Christian Ministry. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 11 to 16, gayon din naman ang mga babae na tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang, hindi tsismosa, mapagtimpi at matapat sa lahat ng bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa ng kanilang mga anak at ng sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay ginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya niya kay Kristo. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko sa inyo ito upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Maaari ko bang tawagan si Sister Aster dito po sa harapan at lahat po ng ating praise God. Ang papuri po ay para sa ating Panginoon. Kukunin na rin po kasi daw siya ni Ivan. Ayaw nating mawala. Hindi, joke lang po. Sister Aster, dito po kayo sa harapan. Pastor Megs, lahat po ng ating mga elders, para po maipag-pray po natin. Kasi po ito po ay banal na katungkulan. At siya po ay tinatalaga po ng Panginoon. Kilala niyo po si Brother Glenn, ano ho? Namimiss na natin sa likuran. Magpapatuloy pa rin yung paglilingkod po ni Brother Glenn sa kabila po ng hindi na po natin siya makakasama. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? Napakabuti ng Panginoong Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Lay hands po natin si Sister Aster. Ama naming makapangyarihan sa lahat,
Ikaw po ang nagtatalaga, ikaw po ang nag-aalis sa katungkulan. Sa panandalian po munang pagpapahinga ni Brother Glenn, nandyan po sa piling ninyo, itinatagubili namin ngayon si Sister Aster bilang kanyang kahalili po, Panginoong Ama, sa katungkulan po na ito upang maging isa po sa tagapamuno ng church namin sa pamamagitan ng lahat ng itinuro nyo kanina sa unang Timoteo 3:11 hanggang 17, ng lahat ng katangian na ito, pinanalangin namin sa Board of Elders, pinagkaloob po namin sa kanya ang posisyon, tinanggap niya po ng buong puso niya. Kaya ngayon po, Panginoong Ama, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po si Sister Aster ngayon ng inyong kapangyarihan na ipagpatuloy po ang lahat ng mga naiwang gawain po ng aming yumaong kapatid na si Brother Glenn, kung papanong sinamahan nyo si Brother Glenn, Panginoong Ama, bilang tagapagtaguyod na mga aral nyo. Samahan nyo po si Sister Aster ngayon at pumasa kanya po ang Espiritu na pinagkaloob nyo kay Brother Glenn nung siya po'y namumuno sa church na ito, upang magabayan niya po ang bawat isa sa amin ng may karunungan, na may takot sa Diyos, pagpapahinuhod at patuloy na pagpapakumbaba na may pag-ibig. Kaya po, Panginoong Diyos, gayon din po ang aming kahilingan, pagkaisahin niyo po ang puso naming mga elders, bigyan niyo po kami ng kalakasan at katatagan sa mga pagsubok na darating, pagpalain niyo po ang lahat ng mga ministry heads, ang mga kapatiran, at sa umagang ito bilang pangwakas din po na aming panalangin, gaya ng pagpapala po na iniwan po ni Haring David, Panginoong Ama, iniiwan ko rin po ang lahat ng blessings na ito na iniwan din po ni Moses sa mga Israelita, lalong-lalo na para kay Sister Aster. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gayon din naman po, sabi po ng awit 23:6, pinagkakaloob ko po kay Sister Aster at sa lahat po ng mananampalataya, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagdakila, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Congratulations po. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. You are wonderful, Lord of all. You are sovereign, God above. All creation bows at your throne. You're amazing, God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. See you next Sunday. You are wonders, everything. The Son of Prince and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You
beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King to the end. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are Lord, you are King. You're my Master, my Savior. Sing God, you are Lord, you are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing.